State of the Nation. Jay, lumapit ka ulit. Iwasak daw. Huli kamang hamunan at suntukan ng tricycle driver at rider sa Coronadal City sa South Cotabato. Kinuha pa ng tricycle driver ang susi ng motor ng rider pero ibinilik na rin ito. Nang may tumawag ng traffic enforcer, tumakbo ang rider na angkas noon ang kanyang mag-ina. Ayon sa ilang saksi, aksidenteng nabangga ng tricycle ang likod ng motorsiklo. Kakausapin sana ng driver ang rider pero bigla umanong hinampas ng rider ang tricycle driver at uminit na ang kanyang ulo. Dahil sa mga away kalsada, kamakailan, nabahala si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay kultura ng pagiging siga sa kalsada. Paalala ng Pangulo, huwag maging kamote sa kalsada. Sumunod sa batas trapiko at maging disiplinado. Bago po ngayong gabi, nadisgrasya ang isang bus sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Valenzuela ngayong alas 7 ng gabi. Sa paunang ulat mula Lane 4, bigla raw lumihis ang bus at tinamaan ang isang closed van. Pagbalik nito sa kanyang lane, nabangga naman ito ang isang dump truck. Ayon sa isa sa mga pasahero, matuli ng bus na galing Bulacan at patungong monumento sa Caloocan. 2 sa 40 sakay ng bus ang sugatan. Nagdulot din ng traffic ang aksidente. Truck na nakabangga ng mga sasakyan at poste sa Laguna at mga rider sa Iloilo na tumalsik ng bumangga sa gate. Yan ang mga nahulikam na disgrasya sa report ni Darlene Kai. Nabasag ang katahimikan ng gabi sa bahay na ito sa Banate, Iloilo ng isang lalaki ang tumilapon sa bakuran. Angkas pala siya ng motorsiklong sumalpok sa gate. Buhay siya pero ang rider na naipit sa grills ng gate nasawi sa ospital. Criminology students ang dalawa na patungong Iloilo City para mag-enroll. Base sa investigasyon, posibleng nawala ng kontrol ang rider sa kurbang bahagi ng kalsada. Hulikam din sa Calamba, Laguna kung paano ang pag-iwas ng truck na ito sa isang tricycle na uwi sa pagbangga sa sinundang truck, pagsalpok sa nakaparadang jeepney at tuluyang pagbangga sa poste ng footbridge sa lugar. Nayanig ang CCTV camera sa tindi ng bangga. Tumagilid ang jeep at dumausdos sa kalsada habang ang nabanggang truck napahinto. Sa kuha ng isang motorista, kitang nagkalat ang mga sako ng semento na karga ng nadisgrasyang truck. Patay ang driver nito habang kritikal ang 2 pahinante. Iniimbestigahan pa ang disgrasya. Sa Cebu City, naghihinagpis ang nanay na ito. Nasagasaan ang 4 na taong gulang na anak niya ang umihi umano sa gilid ng kalsada. Nahuli na ang nakasagasang driver na tumakas matapos ang insidente. Retiradong pulis siya na nakipag-areglo na sa kaanak ng biktima. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fully booked na ang ilang biyahe sa bus at barko ngayong Lunes Santo. Inaasahan pang daragsa ang mga pasahero hanggang sa Miyerkules bago ang long weekend. Mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, may live report si Nico Wahe. Nico? Rafi, sa mga pasaherong nakausap natin dito sa PITX ngayong Lunes pa lang, ay leksyon daw ang pagiging gahol nila dati sa biyahe na dikit sa holiday. Sa inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon, napunan niyang dapat daw dagdagan ng mga banyo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Napansin din niyang nasa mainit na lugar ang mga dispatcher habang walang nakalagay na oras sa mga signage ng mga short travel. Fully booked na mula pa nung linggo ang mga biyaheng Bicol sa PITX. May mga pasaherong magbabakasakaling makabili ng tickets. Pero meron ding maaga nang nakapag-book. Nag-book ako last April 2 kasi inaasahan ko din na dadagsa yung tao. And actually naka-leave ako by 17 and 18. Mahirap kasi sumabay sa peak season ng uwian, holiday. Mahirap bumiyahe. Kaya mas maaga, mas better. Tiniyak ng pamunuan ng PITX na hindi raw mauubusan ng masasakyan. Meron tayong mga standby units and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permit. Fully booked na ang ilang biyahe sa Manila North Port, pero hindi siksika ng mga pasahero sa mismong concourse. Para naman po sa biyaheng Cebu-Tagbilaran para bukas na umaga, pwede na rin po tayong pumasok sa loob ng departure area. Sa inspeksyon ni Secretary Dizon sa Pantalan, pati mga banyo, sinilip. Sa Batangas Port, maluwag pa sa mga ticketing booth at pre-departure area, pati pila sa mga roro.
pero inaasahan na ring darami ang pasahero hanggang Huwebes Santo. Ang tagpo naman sa NAIA, magkahalong emosyon ng saya sa mahabang bakasyon. Excited po para po sa aming tatlo, banding na rin po as a mother and daughter po. At lungkot ng mga pamilyang iiwan ng kaanak na OFW. Every year man umuwi, pero same yung feeling. Mabigat pag umaalis kasi maiiwan sila. Trabaho ulit. Buong araw, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero sa Terminal 3. Para makontrol ang trapiko, mayat maya ang paalalang 3 minuto lang pwedeng mamalagi ang mga sasakyang maghahatid o magsusundo. Sa taya ng NAIA Infrastructure Corporation, posibleng umabot ng 1.18 million ang kabuuang bilang ng mga pasahero hanggang April 20 o linggo ng pagkabuhay. Nagdagdag na ng security personnel at mga tauhan sa check-in counters. Binuksan na rin ang bagong immigration counter sa Terminal 3 na eksklusibo sa mga OFW. Samantala, nag-abiso ang MMDA na tigil operasyon ng Pasig River Ferry Service sa Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria at muling babiyahe sa Lunes, April 21. Rafi, yan munang latest. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nico Wahe. Iba yung pag-iingat at mas mahabang pasensya sa daan ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga motorista ngayong Semana Santa. Narito rin na ilang tip talk para sa inyong ligtas na biyahe. Sa mga magmamaneho, tandaan ng blow bagets. I-check ng mabuti ang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tools at self o sarili bago bumiyahe. Dapat hindi kayo nakainom o inaantok. Kung iinom naman ng gamot na nakakaantok, huwag nang magmaneho. Laging magsuot ng seatbelt o helmet kung nakamotor o bisikleta. Huwag gumamit ng cellphone habang nagdadrive o tumatawid sa kalsada. Sumunod sa mga batas trapiko at magbigayan sa daan para iwas gulo. Kapag bisita iglesia, isa sa mga dinarayo ang San Agustin Church sa Intramuros. Saksi at simbolo ito ng kolonyal na kasaysayan ng Maynila. Dito makikita ang himlayan ng ilang personalidad at iba pang pamana ng nakaraan. Silipin natin yan sa report ni Von Aquino. Ang San Agustin Church sa Intramuros na noong 1993 ay inilista ng UNESCO bilang isa sa 4 na Baroque churches sa Pilipinas, hitik sa kasaysayan at nakamamanghang sining gaya ng mga dibuho sa kisame na ipininta ng Italian artists at ng scenographers noong 19th century. Nakahimlay rin sa simbahan ang ilang personalidad sa ating kasaysayan, gaya ng artist na si Juan Luna sa crypt ng simbahan at ng Spanish conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi, na unang gobernador general ng Espanya at nagtatag sa Maynila noong 1571. 1565 nang dumating sa Pilipinas ang grupo ni Legazpi kasama ang 5 prailing Agustino para sa misyong iniatas ni King Philip II. Yung ipalaganap yung mabuting balita ng Panginoon. Turuan yung mga Pilipino na magsulat, matutong magsulat, magbasa, at malaman yung lingwahe ng Espanyol at yung lingwahe din dito sa Pilipinas. Nasa simbahan din ang 2 relic ni San Agustin at ni Santa Rita de Casia na kadalasang dinarasalan ng mga inang may pinagdaraanan daw sa buhay. Sa tabi ng simbahan ang San Agustin Museum. Nasa mga silid nito ang artifacts ng mga ambag ng mga Agustino sa larangan ng sining, musika at medisina. Narito ang iba't ibang liturgical vessels na gawa sa ginto at tadtad ng precious gemstones, pati kasuotan ng mga pari at banderang pamprosesyon na binurdahan ng ginto. Sa choir loft nakadisplay ang 16th century celeria o choir stalls, ang 18th century pipe organ at sinaunang choir books, pati ang ilang retablo o baroque altar. Tampok ang mga nililok na imahe ng mga santo ng Birheng Maria at Jesucristo na gawa sa ivory at kahoy. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlong araw bago ang campaign break dahil sa mahal na araw, patuloy sa pangangampanya ang mga senatorial candidate. Narito ang report. Karapatan ng mga PWD ang isang isinulong sa Pasig ni David De Angelo. Pagpapabilis ng usad ng mga kaso ang mungkahi ni Attorney Angelo De Alban.
Nag-motorcade sa Misamis Oriental sina Senador Bato de la Rosa at Philip Salvador. Kasama rin nila sina Atty. Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondok, at Atty. JV Hinlo. Magkasamang naglatag ng plataforma sa Tacloban sina Mimi Doringo, Modi Floranda, Amira Lidasan, Liza Masa, Jerome Adonis, Nars Alin Andamo, Ronel Arambulo, Representative Arlene Rosas, Teddy Casino at Representative Franz Castro. Programang pangkalusugan ang isa sa ipinaglalaban ni Senador Bongo. Sa Olongapo City nagpunta kahapon si Congressman Rodante Marcoleta. Libreng almusal mula kinder hanggang senior high ang nais ni Kiko Pangilinan. Problema sa trapiko ang naisolusyonan ni Senator Francis Tolentino. Ipinunto ni Representative Camille Villar ang halaga ng edukasyon. Fuel subsidy para sa mangingisda ang suwestyon ni Bam Aquino. Nag-ikot naman sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro si Senator Bong Revilla. Batas para palakasin ang mga LGU ang ipinangako ni Representative Bonifacio Busita. Kapakanan ng kabataan ang isa sa susuportahan ni Senator Pia Cayetano. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Philo Army understood their assignment. Dahil ang kanilang all-out support sa 2-day Hope on the Stage concert ni BTS J-Hope didn't disappoint. #fangirl achieved din sina Shaira Diaz with her fiancé EA, GMA Integrated News reporter Maris Umali, at ang dancer content creator na si Niana Guerrero na may photo pa with J-Hope. Bukod sa Pinoy warmth and love, nasubukan din ni Hobby ang ilang Pinoy delicacies gaya ng paborito na raw niyang halo-halo, crispy pata at pati sinigang na dati na rin niyang natikman with sugar. Ang sweet message naman ni J-Hope sa Pinoy fans, mahal ko kayo. The kilig continues dahil si BTS Jin magre-release naman ng new album next month. Matapos ang pasabog na Coachella performance, ENHYPEN magka-comeback din sa June. Japanese boy band na NCT Wish kumasa sa isang Pinoy dance trend. Okay, I'm gonna show you. First all-female flight crew kasama si Katy Perry lumipad na pa space. Michael V. nagbigay pugay sa Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales, sa kanyang latest artwork. Nirepost yan ng anak nitong si Jackie Lu. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hataw ang saya sa mga pakulo sa Canada at Thailand. Sa Bangkok, Thailand, panahon na naman ng basahan ngayong Thai New Year o Songkran. May kani-kanilang water gun ng mga inakisaya, lokal man o dayuhan. Tinaguri ang pinakamalaking water fight ang Songkran na simbolo ng cleansing at renewal. 3, 2, 1, Feeling the inner child naman ang peg ng mga Canadian at dayuhan na nakisaya sa annual pillow fight sa Toronto. Ang ilang lumahok nag-costume pa. Pwede mag-enjoy pero hindi pwedeng gumamit ng feather pillows dahil bawal magkalat. Ngayong Semana Santa, pwedeng isabay sa pamamasyal ang pagninilay-nilay at pagdarasal. Ang ilang mapupuntahan para sa bisita iglesia, meron din daw kakabit na himala. Silipin ang mga yan sa report ni Mav Gonzalez. Tradisyon tuwing Semana Santa ang bisita iglesia. Sa Batangas, isa sa mga puntahan ang Mount Carmel Church sa Lipa. Pinaniniwala ang nagpakita rito ang aparisyon ng Birheng Maria kay Sister Teresita Castillo noong 1948, pero hindi ito kinikilala ng Vatican.
Sa kabila niyan, dinarayo pa rin ang simbahan. Sa mismong hardin kung saan nagpakita umano ang aparisyon, bawal pumasok. May view deck naman para masilayan ito. Maaaring magdasal at magnilay sa kapilya at ilang silid nito. Mahimala rin daw ang dinarayong imahe ni Amang Hinulid sa Calabanga, Camarines Sur. Nakakapagpagaling daw ang tubig na pinanghuhugas tuwing Miyerkules Santo sa imahen. Kilala rin ito bilang Kristong Patay o Santo Sepulcro na dinala pa raw sa bayan mula sa Espanya noong 19th century. Sa Badok, Ilocos Norte, destinasyon din sa Visita Iglesia ang Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist na nakatayo noong pang 17th century. Narito ang imahe ni Birhen Maria na tinatawag na La Virgen Milagrosa de Badok. Sa Pasukin, Ilocos Norte, may higanting krus na bato na nakakagaling daw kapag dinasalan at sinindihan ng kandila. Ang pagninilay-nilay, pwede ring sabayan ng pahinga at paglilibang. Sa bayan ng Corimao, perfect pang cool down sa mainit na panahon ang kayaking sa Barangay Victoria. Meron namang gagabay na trainer kaya okay lang kahit walang experience. Pwede ring magpalamig sa Baguio City. Maraming paraan para mag-relax, gaya ng boating sa Burnham Park at pagsakay sa go-kart at bike. Payo ng LGU sa mga aakyat ng Baguio, huwag nang magdala ng sasakyan dahil matindi na ang traffic. Mas mainam daw kung mag-commute o maglakad. Inaasahang aabot sa 150,000 ang mga turistang aakyat sa Baguio sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako po si Rafi Tima. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.